Magpapatupad ang panibagong oil price increase ang kumpanyang Total. Simula alas 6 ng umaga bukas, 85 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng kanilang diesel. 50 sentimo naman kada litro ang dagdag sa unleaded at regular gasoline. Noong isang linggo lang huling nagtaas presyo ang Total, wala pa namang abiso ang iba pang kumpanya kung susunod din sila sa oil price hike. Ngayong bisperas ng araw ng mga puso, ilang nakakilig na wedding proposal ang sinariwa ng ilang mag-asawa. Paliwanag ng isang sociologist, sinasalamin daw ng hayagang paghingi ng kamay ng mapapangasawa ang mga pagbabago sa kulturang Pilipino. Saksi si Nelson Canla. Tuwing mapapanood daw ang video ng wedding proposal ng kanyang asawa, hindi pa rin maiwasang kiligin ni Monique Leonardo Carlos. Isa raw sa pinakamasayang araw ang proposal na ito na 6 years in the making. Mag-boyfriend pa lang daw sila nang reguluhan siya ng teddy bear noong kanyang 18th birthday ng mapapangasawa. Wala siyang kaalam-alam na nasa loob pala ng teddy bear ang nakalaminate niyang proposal. Hanggang sa sundan siya ng nobyo sa Italy at mag-propose ito sa gitna ng rehearsals ng isang choir matapos ang 6 na taon. I want to share it because I want women everywhere to know na they deserve that kind of a love, na they don't shortchange themselves, and yung sa psycho ang motto ko, yung nothing is too beautiful or too wonderful to be true, na parang anything that they can dream of can happen to them, and good things can happen to them, and they don't have to settle for just kung ano lang yun nandyan. Literal namang inilapit sa langit ni Alvin Ricaport ang nooy Mrs. To Be na si Maris nang magpahayag ng saloobin. Nag-propose siya habang nakasakay sila sa isang lumilipad na eroplano. Pumunta ako sa harapan. I have the poem that I wrote siguro 2 days ahead of our flight. And then binasa ko yun habang nanginginig yung kamay ko. Sinabi ni steward, "It's okay, I'll hold that, sir. Just read through your poem." And then after that, I went to her seat and I kneeled down. Exactly. And you were praying the rosary when he proposed? Yeah, oo. Then, yun, sabi ko, lahat kasi sabi nila, "Oy, nagpo-propose siya," ganyan. Since nagpe-pray ako, hindi ako makafocus. Ang hilig naman sa zebra prints ni Emily Carlos ang basihan ng proposal ng mapapangasawang si Miguel sa gitna ng isang safari. Kasama nila sa espesyal na araw na yon, mga totoong zebra. Hinawakan niya yung kamay ko. Sobrang nanginginig siya. Sabi ko, bakit ka nanginginig? Para anong meron? So, hindi pa talaga siya nag-sink in that time na, okay, he's gonna propose. I really had to do something na talaga mapapawaw siya, and she's the girl I'm going to marry, so she deserves a very memorable proposal, kaya na matatandaan niya pang habang buhay. Ang mga ganitong wedding proposal, reflection daw sa ipinagbago ng mga Pilipino ayon sa sociologist na si Brother Clifford Zurita. Hayagan sa publiko dahil moderno na ang mga kababaihan, kaya naman kailangan maging creative o malikhain ng mga kalalakihan. May mga tao kasi, pag sabi mong public, di ba, they find it sweet. May mga tao naman, pag public, sa mga introvert, they find it naman, syempre, a bit offensive sa kanila. So pagdating sa puntong yan, I believe, it depends dun sa taong bibigyan mo ng proposal kung anong klase yung psychological framework niya. Sabagay, mas kilala mo na yung Oo, kasi pakakasalan mo, no? So, ibig sabihin, kung alam mo yung girlfriend mo o papakasalan mo, medyo private na tao, syempre iba ang approach. But generally, kapag tinignan mo, nga, pag nag-survey ka, nag-focus group ka, sasabihin palagi sa'yo, yung ganung mga klaseng gestures the more grand it is, the more sweet ang dating sa isang babae na binibigyan mo ng kasong proposal na ganito. Nelson Canlas ang inyong saksi. Sa barangay Saksi, halos 200 pares ng sabay-sabay po na ikinasal sa Muntinlupa. Bagamat simple ang naging seremonya, hindi naman daw matatapatan ng anumang halaga ang basbas sa kanilang pagmamahalan. Narito po ang report. Sa hirap at ginhawa, magiging tapat sa kanya habang buhay. Sagot. Tila napaaga ang Valentine's Day sa Barangay Tunasan sa Muntinlupa dahil sa sabay-sabay na pag-iisang dibdib ng may 200 pares. Sa panahon ngayon, maraming kababayan natin ang matagal na nagsasama pero talagang hindi pa sila kasal.
Unang-una dyan siguro yung financial capacity. Kaya ipinasok namin itong kasalang bayan para sa mga kababayan natin. Simple man ang libreng seremonya, hindi raw matatapatan ng halaga ang kasiyahang mababakas sa mukha ng mga bride at groom. At ako bilang inyong punulusod, aking ipinapahayag na kayo ay magkasama na. Congratulations! Kunyarin pa kayo? Hindi anak na kayo lahat. Gayunman sina Thelma at Jennifer na napiling best dressed, gumastos pa rin daw ng 4,000 para sa damit. Pinagkagastusan namin itong damit namin kasi mahalaga itong okasyon na to para sa amin. Pero mas marami ang praktikal tulad ng magkapatid na Maria Teresa at Joan na deadma sa sukob o pamahiing nagbabawal sa magkapatid na magpakasal sa parehong taon. Sa ngayon kasi hindi na kami naniniwala sa mga ganyang pamahiin kasi sa panahon ngayon parang praktikal na rin po, naiisang gastos na lang po kami. Masaya po, masaya. Kasi sabay po kami nag-prepare lahat. Sabay po kami lahat halos. Ginawa po namin lahat ng makakaya namin. Pinakamatanda naman ang 50 anyos na si Aling Esther at ang 72 anyos na si Mang Edelberto. Maligaya ako, naibigan pa ako. Nagustuhan pa ako ng aking misis ngayon. At sana magkaanak pa kami ikaw, Ninang. Kahit sa edad kong ito, syempre kinakabahan pa rin ako. Pero masaya naman ako dahil kahit sa edad ko ito, natagpuan ko pa rin yung the right man for me. Para sa Saksi, Mariz Umali nag-uulat. Sa Showbiz Saksi, big winner ang British soul singer na si Adele. Sa 54th Grammy Awards, panalo si Adele sa lahat ng 6 na kategorya kung saan siya na-nominate. Kabilang na po ang top awards na Record of the Year para sa kantang Rolling in the Deep at ang Album of the Year. Noong isang taon ay inoperahan sa vocal cord si Adele, pero buong-buo ang boss niya na mag-perform kanina. Nanggawaran pa siya ng standing ovation. Big winner rin ang rock group na Foo Fighters na nag-uwi ng 5 Grammys. Kabilang na ang Best Rock Performance para sa kantang Walk. Daiuwi naman ni Chris Brown ang Best R&B Album. Habang kasama naman sa mga nag-perform ang may dugong Pinoy na si Bruno Mars. Nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Eyewitness at ako po si Vic Moral. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.